Hey guys, nagbabalik tayo dito sa video na 'to 'no. Ang daming topic, eh, 'no. Ang dami nating, pag-uusapan dito pero more on snipnet lang. Kumbaga, part by part na snipnet lang yung mga nakukuha natin, para mas mabigyan natin ng emphasis yung mga topics to discuss, mapag-usapan na rin. Actually, I'm going to share this video, of course, sa ating mga kasama dito, Attorney Libayan, Attorney Claire, Kaayo, Teacher Mark. So, para marinig din natin ang kanilang mga opinion at definitely gagawa rin tayo ng isang video para makita natin, no, mapag-usapan natin. Gusto ko siyempre ilagay sa spotlight yung mga boses ng ating mga kasama dito na nagbibigay din of course ng kanilang opinion. Hindi po opinion ko ang importante rito, pero yung mga boses natin. Anyway, so dito nga sa pag-uusapan natin, nilagay ko nga dito sa title, Idol Rafi nag-overpromise sa CHR kasi meron hihingiin, support ang bill niya. Okay? So hindi ko maintindihan kung bakit kailangan, no, na suportahan ng CHR ang kanilang bill. But definitely, ang reply or ang comment ni CHR eh hindi ko rin nagugustuhan. Okay? Not only because the traffic Tulfo is saying that he is supporting the budget na nire-request ni CHR, but because they have their own mandates at hindi sila mga inutil na gaya ng laging ginagamit ni Idol Rafi, 'di ba? So, meron na akong in-identify na mga part wherein makikita natin kung ano itong sinasabi ko. So, start na tayo. Na inis plus, binulong ko nga dito kay Mr. Chair, paano namin maibalik? Diba? Susuportan ko kayo. Kung kinakailangan, dagdagan pa. Pero from now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims. Yes. Okay, that's one. That's one. Ito yung number two. Yun lang yun. Your Honor, we also Pag ginawa niyo yan, I'll be your strong supporter Salamat pagdating sa po. budget. Trust me. Okay? That's two. Ito yung number three. So, sa number three, wala siyang ginawa kundi pangakuan si CHR na dadagdagan ng kanilang budget. Kaya nadadagdagan ko yung financial assistance. Magkano mang financial assistance? Alright, humingi po kami ng additional 8 to 9 million po para sa aming financial Magkano ba assistance. total financial assistance niyo? Right now po sa GAA 3 million lang po siya. O, gawin natin 30 million. Seriously. Same bagay po yan. Hindi ako nagbibiro. Yes po. You know, I'll fight for that. Hindi And- kasi karamihan sa mga big Senator Rafi, huwag mo naman pasakatin ang ulo ko. Hindi nga. Si ano kasi, no, si Senator Jingo Estrada ang chairman dito sa committee na to. So nakikisaw-saw lang dyan si Rafi Tulfo. At the end of the day, it's not Rafi Tulfo who's going to approve that, but the Congress as a whole. At dapat alam niya yan si HR na huwag kayong gullible. Kasi we really need, kasi Mr. Chair, ever since ang stand ko, yung sinabi ni dating Presidente Ramon Magsaysay, he who was less in life should have more in law. At ito yung CHR. Ang Yes. pwedeng itaguyod yung sinasabing niyan ni dating Presidente Ramon Magsaysay. Yung mga maliliit natin mga kababayan, mga naghihika-host, dapat mas mabigyan sila ng mas malawak na proteksyon na manggagaling sa ating batas, sa ating gobyerno. You know, it's very funny, no? Because yung mga taong pumupunta kay Rafi Tulfo, for the record lang, no? Yung mga taong lumalapit kay Rafi Tulfo, basta unang pumunta sa kanya, laging biktima. More often than not. O, balikan natin yung kwento ni Aura. Everybody knows that. Sa lahat ng mga kapanood na ito, marirecall nyo. Paano naging biktima sa mata niya si Aura? Eventually, si Aura pala ang suspect. Si Aura pala yung accused. Si Aura pala yung gumawa ng mali. No? Ng wrongful act. For someone to say something like that, especially coming from Rafi Tulfo, matatawa ka na lang talaga. 'Di ba?
Now lipat tayo dito sa ano, 1940. Hindi tayo. Senator, may request na ako sa inyo, ma'am. Ano, sabi niyo po, dumadalaw kayo sa mga kulungan, detention facilities. Good. In fact, meron akong pinapasang bill and pwede mong back upan yung pinapasa ko. Yung magkaroon ng CCTV sa lahat ng mga jails, even sa NBP. Kasi nga, naabuso yung mga preso na mga pobre. Ang nangyari, kung walang CCTV, binubugbog doon sa loob ng presuhan, mababalitaan na lang kinabukasan na nag-big T daw o heart attack, natumba raw sa semento, huwag ka, pinabugbog doon sa preso o dili kaya inaarbor ng mga pulis, tapos dadalhin sa ibang lugar, doon bubugbugin, ibabalik, lantang gulay na. So kung merong CCTV, mamomonitor yung activity sa loob ng preso. Basta doon na sa common area, huwag siyempre sa mga CR para monitor yung activities nila. Okay? And then dyan din sa MVP, kailangan magkaroon ng CCTV pati sa mga kubol, yung kubol-kubol na yan. Kasi dyan sa kubol na yan, dyan nagkakaroon ng kabalastugan. So, ipaglaban nyo na magkaroon ng CCTV din dyan kasi yan, kasama sa bill ko. Yes, Your Honor, we commit to submit a position paper to support your bill po Very good. and issue a statement. Thank you. Now, doon sa budget na pinopropose nila, Mr. Chair, wala akong nakikita problema. Like I said, Okay. Dahil sinabi ni CHR na susuportahan yung bill na kanyang pinopropose, bigla niyang binalik sa budget. panindigan ko, I will support. Padadagdagan ko yan kay Mr. Chair. Mag-tandem kami dalawa. Na nakakatawa, no? The way that he says things like that, parang assistant niya lang, no? Si Senator Jinggoy Estrada. I'm not sure kung nahalata ni Senator Jinggoy yan, pero the way it is for me, someone who's watching them, parang nanliliit ako na, why are you telling me what to do and what I need to do? 'Di ba? You just don't say things without any data. Alam mo kung ba't ako natutuwa kay Senator Cheese? Everything that you say, anything that you ask, no, pag sinagot ka niya, ibig sabihin may backup siya ng data. Meron siyang hawak ng mga facts. At pag siya nagtanong at kailangan mo siyang sagutin, dapat yung sagot mo is backed up by facts and data rin. 'Di ba? Nakikita niyo guys yung transition ng all throughout ng videos na 'to? Puro siya overpromise. Can he deliver that? Is he the one who's going to make that decision? He's not the only person who's going to decide on that, and CHR knows that. Hindi ba, Senator Jinggoy? Are you going to put your name on the line just to appease Raffy Tulfo? 'Di ba? Kaya nga number one kong question is this a form of bribery? Itong ginagawa ni Raffy Tulfo? I went to check, no? Ano ibig sabihin ng bribery in government? One can define active bribery as the promising, offering, or giving by any person directly or indirectly of any undue advantage to any of its public officials for himself or herself or anyone else for him or her to act or refrain from acting in the exercise of her functions. 'Di ba? Yung paulit-ulit niyang pag-o-offer, no, nadadagdagan ng kanilang budget ni CHR and he's going to fight for it is what? Sabay kakabigin mo, nasasabihin mo kay CHR, may ginagawa akong bill, suportahan mo, and I promise you something, something, something. Ano, no?
As of today, I'm just an observant. I would really love to hear it. I would really love to hear comments coming from Attorney Libayan and Attorney Claire about this. Nag-overthink lang ba ako? O may pinanggagalingan ng sinasabi ko? Nakikita niyo ba yung sinasabi kong transition dito ni Raffy Tulfo? No? From the first few videos na nakita niyo, wala siyang ginawa kundi mag-overpromise. Mag-offer at mag-overpromise. Tapos hindi naman pala siya ang mag-a-approve. He's not the only person who's going to approve that. In the first place, he's not the representative of majority, of the supermajority. 'Di ba? After this video, pag-uusapan naman natin, ito na yung last part dito sa video na 'to. Ano ba ang mandate, okay, ni CHR? Ano ba ang dapat nilang ginagawa? Tama? Hindi yung parang ginagawa mong extension, yung ginagawa mong kakampi ang CHR at ipagmamalaki mo pa ang years of experience mo sa broadcasting. Hindi ko mamaliitin 'yan. Pero yung criminal process, 'no? Dahil wala kang alam sa mga bagay-bagay tungkol diyan, you cannot easily tell that a person is a victim and a suspect or an accused. Gaya ng ginagawa mo pagdating sa RTIA. 'Di ba? Imaginin mo, o-offeran mong CHR na tataasan mo yung kanilang mga budget at ipaglalaban mo kuno, in exchange na suportahan nila ang bill mo. Now, if we're going through your bill regarding sa pagpapalagay, ng CCTV sa loob ng mga common area ng mga jail, wala ka bang nava-violate na batas diyan? Paano yung privacy nila? 'Di ba? Dahil lang naisip mo, hindi mo kino-consider na baka meron ka namang nava-violate na batas. Eh bakit nga of all people, yan ang naisip mo at ikaw nakaisip niyan? Bakit kaya hindi yan naisip ng ibang senador prior sa'yo? Are you saying na matalino ka kaysa sa kanila? Hindi. Or dahil alam lang nila na hindi magiging batas yung bill na ganyan. 'Di ba? Anyway guys, comment. Para sa inyo ba, pareho ba tayo na ang dating sa akin ng ginagawa ni Raffy Tulfo dito sa videos na 'to is bribery? Nangangako siya in exchange na suportahan ang kanyang bill. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Abangan natin na magiging comment ng mga best lawyers dito sa YouTube. I'll see you in the next video, guys. Bye!